Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is decrees of God. So, kapag sinabi pong decrees of God, so the decrees of God are His eternal purpose, according to the counsel of His will, whereby, for His own glory, He has foreordained whatsoever comes to pass. So, ayon po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. So, ayon po sa ating katuruan, God's decrees are eternal. So, yung plano po ng Diyos from eternity to eternal, outside of time, pinag-isipan na ng Diyos in His sovereign wisdom and decision. So, nangyayari sa kasalukuyan dahil po yan ay itinadhana ng Diyos mangyari. And it doesn't mean na wala na tayong freedom. That is why meron tayong free will. So, yung free will na yun, ayun yung mga decisions natin sa buhay. Masama man ito o mabuti. So, hindi ibig sabihin, wala na tayong freedom na gawin ang ating gusto. Lahat ng gagawin natin ay under control ng Diyos. So, next is, God's decrees are made solely by His decision. So, si God talaga ang gumawa ng decisions. Lahat ng nangyayari sa mundo, ito ay lahat ng nangyayari sa mundong ito. Lahat ng masasamang nakagawa ng lahat ng masama, nakakagawa sila ng masama dahil binibigyan sila ng permission ng Diyos. So, si Satanas, yung ginawa niyang masama, may permission yun sa Diyos. Pero may limit. Hindi siya pwedeng makakilos ng sobra. Kumbaga, hindi pwedeng gumawa ng masama si Satanas nang hindi alam ng Diyos. So, kayang kontrolin ng Diyos ang lahat. Next is, God decrees are directed towards His glory. So, lahat ng ginagawa ng at decisions ng Diyos, ang dulo po niyan lahat ay kaluwalhatian, glory. May maganda pong plano ang Diyos sa lahat na nangyari sa buhay natin o sa kanyang ginagawa. So, para naman po sa ating applications, level up in faith by ABC. So, accepting the life is not for you. So, yung buhay ay hindi patungkol sa atin, patungkol siya sa Diyos. Yung mga plano ng Diyos, patungkolin sa Kanya. Everything is controlled around God. Everything is centered around God. Hindi po umiikot ang mundo sa atin, kundi sa Diyos. Lahat ng creation patungkol sa Diyos. Next is believing that God is good, wise, and sovereign in all His decisions. So, panampalatayan natin ang Diyos ay mabuti kahit maraming nangyayari ito sa mundo. Ang daming masasama na hinayaan ng. So, yun nga po, ang dami daw po masasamang nangyari na hinayaan lang ng Diyos. Pero, doesn't mean na hindi na mabuti ang ating Diyos. So, mabuti ang ating Diyos, kailangan din siya pagtiwalaan. So, last is, committing all your life to glorify God in all situation at all times. So, sa lahat ng position o anuman, ang gusto lang ng Diyos ay mapapurihan ng kanyang pangalan. So, i-commit natin sa Diyos ang ating buhay para sa ikaka-glorify ni God. Ayun lamang po and maraming salamat.